beginning. One with God the Lord. You hear the glory in Now we build in you our lives. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want You have no
napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal na walang hanggan sa aming mga buhay. Lord, karapat-dapat kang pumili ng sambahin, katakinain sa lahat ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga buhay. Yan ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na laging tapat, na kahit hindi kami tapat, Panginoon, ikaw ay laging tapat sa aming mga buhay. Lord, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sinasadya man, Panginoon, hindi, Lord. Lord, kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat ng iyong mga anak. Ngunit minarapat mo kami, Panginoon, na maging anak ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal, pagsayid ng aming mga kasalanan. Salamat sa kabutihan at pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok na ibinibigay mo sa amin, na siya nagpapakatag sa aming mga buhay, nagbibigay lakas na bawat araw ng mga pagsubok, Lord, na paglaban namin ay, Lord, alam namin kasama ka namin. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, gabayan mo po, Lord, ang aming nagbibigay ng mensahe na si Pastora Marisa. Lord, pagkalooban mo siya ng wisdom, knowledge, understanding, ng iyong banal na Espiritu, Lord, pagsama mo sa amin, Lord. Dahil, Lord, kung wala, Lord, ang banal na Espiritu, Lord, hindi namin ito magagawa, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na namin dito, Lord. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, Lord. Alam mo, Lord, ang mga desires ng puso nila, panalangin nila, Panginoon. Alam ko, Lord, na lahat ng ito, Panginoon, may nakalaan nila na bawat mga kapatid ko, Lord. Alam mo, nung biniyak nila, Lord, alam ko, Lord, na sinagot mo na lahat ng ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, Lord. At lahat ng mga kapatid ko, Lord, na naririto, Lord, hindi mo hakayaan na aalis sila sa lugar nito na walang pagpapala. Bitbit at magrema ang iyong salita sa kanilang mga puso at isip. Maraming salamat, Lord, sa iyo kay binabalik at pinakamataas na pasulit ang sumba at salamat. In Jesus' mighty name, amen. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. We worship you, God. We magnify you. Shall we give the best clap offering unto our God? Amen. Hallelujah. Let's give the best. Hallelujah. God is good Amen. and all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nasa gawain po tayo ng pagbibigay. Our tithes and offering to our God. We know that giving is an act of worship, trust, and gratitude sa ating Panginoon. And Luke 6:38 says, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, together. shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Hallelujah. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay na kung tayo nagbibigay, sabi niya po dito, give and it will be given to you. Kung ina-actionan po natin ang ating pagbibigay, it says here, give and we will receive it. Amen. Sabi po ng Panginoon. Then, in return, an overflowing amount. Sabi po, shaken to press down, shaken together, and running over. Will be poured into your lap with the measure you use. And the rule is the size of the measure we give determines the measure we get in return.
hallelujah. Hindi, lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng ating tayo ng resources. Binigyan po tayo ng magandang trabaho. I hope and I believe na hindi po ang Panginoon ay hindi po niya kailangan ng ating mga ibinibigay pagkos tinitignan ng Panginoon ang ating mga puso kung sa ating pagbibigay. Hindi po tayo pinipilit ng Panginoon, pero nasa atin po kung paano natin ibibigay sa Panginoon ang ating mga ikapo. Truly, hallelujah. Handa na po ba ang lahat para magbigay ng kanilang mga ikapo sa ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Shall we pray? Lord God, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, O God. We glorify the holy name of Jesus. Lord, sa pagbibigay namin sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba, O God. Hallelujah. Pagtuloy mo kaming i-bless, O God. Hallelujah. Hallelujah. Although, Lord, hallelujah, na hindi mo po kailangan ang mga pera na ito, Panginoon. Although, and we believe, O God, hallelujah. Binibigay namin ito, Diyos, para sa ikaluluwalhati at ikadadakilan ng iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus. Lord, hallelujah. Gamitin namin ito, Diyos, hallelujah, for the glory of thy kingdom, O God. Sa mga tao, Diyos, na hindi pa naabot ng iyong hallelujah. Hindi pa naabot, O Diyos, ng iyong banal na salita, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang resources na ito, Panginoon. Hallelujah. Para palaganap ang iyong banal na salita. Amen. At Lord, hallelujah, ang mga tao, O Diyos, hallelujah, na hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos, ay makilala ka sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Lord, maraming salamat, O God. Hallelujah, bless the gift and the giver, O God. And even, O Lord, hallelujah, ang aming mga employer, Panginoon, patuloy mong pagpalain, O God, sapagkat sila ang daluyan ng pagpapala, O Diyos, hallelujah, para sa aming buhay, O God. Lord, patuloy mo, O Diyos, hallelujah, na even their source of income, O God, ang aming mga employer, Panginoon, ay i-bless mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, with your triple, O God, with your triple pulse of blessing, O God, to be upon our employer, O Lord, in the mighty name of Jesus. Patuloy mong ingatan ang aming mga employer, Panginoon, at patuloy, O Diyos, hallelujah, ang kaluwalhatian mo, O Diyos, ang makita sa amin, O God. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, Ama, hallelujah. Kayo lang namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po tayo ngayon sa ating communion. Let's welcome our sister Lani Makiling. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Habang pinamahagi po nila ang ating elemento sa communion, balik po tayo mag-partake. Siyasabi po muna natin ang ating mga puso. Kung meron pang tayong galit or dinadalang bigat sa ating sarili, hindi po tayo nasa patakaran sa ating Panginoon. So, ang
ang dalawang elementong ito ay sumasagilid sa katawan ng ating Panginoon. Ang tinapay ay ang katawan ng ating Diyos at ang Diyos ay para sa kanyang dugo. So, yes, Lord, hallelujah, Lord. Dahil sa sakripisyong ginawa sa akin ng Panginoon, hinanay ng kanyang ama ng Diyos na ang kanyang anak ialay ang utakot sa krus, Panginoon, para sa ating kapatawaran, sa ating makasalanan. Bago sa ipako sa krus, merong ang huling banal na kapuna ito, sinabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Ito ang katulong tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Nung gabi sa'yo pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagkira para sa inyo at sinabi, ito ang aking katawan na inundog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Let's practice po. Matapos maghapunan, lumagod din siya ng copa. Sinabi, ang copang ito ay ang bagong tipan ng Diyos at nagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom ang copang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpapalik. Let's drink po. Yes, Lord, hallelujah, man. Maraming salamat po, Panginoon, sa sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtubos niyo sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapayamaan, kagalingan, pagmamahal na iginulong niyo para sa amin. Panginoon, yes, Lord, hallelujah, Lord, walang hawak kami magpapasalamat sa inyong kabutihan, sa pagmamahal niyo sa bawat sa amin. Ginagawa niyo pinakamataas na pagpuli sa inyong pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you, sis. We are blessed. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo ay mga anak ng Diyos na taga-langit. Pag sinabing kumusta ang lahat, lagi tayong tinatanong, eto, God is good. Diba? Pero ngayon, ang sabihin natin, kumusta ang lahat? Eto, payaman ng payaman. Amen. Pabuti ng pabuti. Pangat ng pangat. Amen. Hallelujah. Praise God. Yun po yung mga tunay na anak ng Diyos. Hindi yung sinasabi natin na, eto, ganun pa rin, mahirap pa rin. Hindi po dapat tayo ganun. Kapag sinabing tayo ay mga anak ng Diyos, ang anak ng Diyos na tunay na pinagpala dahil ang ating Diyos ang hari ng mga hari at tayo yung mga maliliit niyang hari at prinsesa. Amen. Hallelujah. Kaya lahat na narito ay tunay na pinagpala. Amen. Sabihin, ako ay pinagpala. Ako ay pinagpala. Amen. Hallelujah. Praise God. Sino po sa oras na ito, sa araw na ito, ang gustong mag-testimony? Testimony niya ang kabutihan, ang katapatan ng ating Diyos sa buhay. Mga ginawa niyang himala, answered prayer, mga kasagutan ng inyong panalangin. Sino pa ang gustong mag-testimony? Anyone? You are free. Malaya po kayo dito mag-testify ng kabutihan ng Diyos. Sino po? Dwayne? Sir Jane. Ano si Sir Jane? Ikaw na yung mag-testimony. Si Abby ba? Si Abby daw, talagang maraming pagpapala ito. Amen. Pinagpalang tunay. Sabi nga po, pag once na nag-testimony ka, iti-test ka rin. So, last week po, nag-testimony ako, na-answered prayer ako, na God is in control. Amen! That's Yung the first ko, dahil sa isip. So, nag-interview po ako ng Monday for a new work, and then, after
nag-message po sila sa akin. Gusto nila akong kunin. Ako ni Solder. Basta, kailangan ko daw po pakita yung papers ko. So ngayon po, nung ipapass ko na yung papers ko, nung tinignan ko po, hindi po siya nakalagay na renewal. Nakalagay po is duplicate. So meaning, expired na po yung papers ko, dino-duplicate po nila yung expired na. So, ngayon po, tinawagan ko po yung prefecture. And after 87 calls, sumagot po sila. What? 87 ka, And then, grabe. yung sinagot po nila sa akin is, 2 years ago po kasi, yung 2024, nawala ko po yung pizza decision ko sa bus. So, nag-ask po ako ng duplicate. And then, na-stock daw po yung dossier ko sa duplicate. Kaya hindi daw po nila pwedeng i-print yung renewal. So, nung tinawagan ko po sila, yung sagot po nila, hindi namin ina-advise na mag-travel ka. So, yung flight ko po is this coming Saturday na. Ay, ay, ay. So, sabi ko po, ay, God is in control. Amen. God is in Amen. control. Kasi po, parang wala na po yung takot sa puso ko na nung hinihintay ko po kasi yung recipe ko last time, nandiyan pa rin po yung doubts Lagi kong dumadaan yung doubts. Tapos parang inuusog ko yun. Tapos lagi ko pong pinipray na hindi na yung darating na yun. Amen. And then, nakita ko po yung galaw ni God. Kasi po, kung hindi po inas ng bagong work, yung papers ko, hindi ko po malalaman Oo. na duplicate po yun. Hallelujah. And so, sabi po nila sa akin na mag-ask ng buwan ko ng return visa sa embassy ng France sa Philippines. So, sabi ko rin po, all is well, darating yung return visa. All is well. May plan as Lord, kahit po sobrang puzzle. Right now, puzzle sa work ko, sa school ko, all is well. Basta God is in control. And Amen. ngayon po, wala na yung takot. Amen. Nakatulad ng last time. Kasi I trust Him fully na. Amen. Pinlan niya na lahat yan. Yan. Thank you po. Thank you, Lord. Praise God! God is in control! Amen! Ano man yung mga problema natin, God is in control. Alam niya, nakikita niya ang lahat. Sino ba ang gustong mag-testimony dyan? Halika, yes! Yan. Ang ating youth is Winona. Kung naalala niyo po, nag-testimony po ako nung nakaraan. Yung una, tsaka huling testimony ko. yung meron po akong klinento doon na pinag-pray ko po na 5 years ko pong pinag-pray para sa sarili ko. And answered prayer na po ako ngayon. Tinanggal lang po siya sa akin ni Lord yung mga thoughts na yun, yung mga bagay-bagay. Yung hindi ko po masabi sa inyo, nawala na po siya. And hindi ko na rin po siya napapanaginipan gabi-gabi. Kasi po, sobrang tagal ko po siya pinag-pray. 5 years, almost magsi 6 years na po siya. Pinag-pray ko po siya na sana po mawala na yung trauma, yung bad thoughts sa utak ko. Which is nawala naman na po siya. And Praise God. kaya po binibigay ko po yung buong puso ko sa Panginoon at buong buhay ko. Sa Kanya ko po binibigay. Pinapasalamatan ko din po siya. Naalala niyo po yung birthday ko. Kahit alam niyo po na sobrang laki po ng binayaran namin, may binigay po na pera ang Panginoon para matustusun yun. Amen. And nagpasalamat po ako sa Kanya sa sarili ko lang po kasi parang natatakot po ako doon na baka meron pa pong doubt kung baka babayaran po kaya namin yun or hindi. So, yun po. Kaya, ngayon po pinagpapasalamat ko po sa inyo din po na sa mga pumunta po. Ayun lang po ako nagkaroon ng chance na magpasalamat sa inyo, lalo na po kay Lord. Amen. Sobrang thank you po sa inyong lahat. And kay Lord po. Ilan po. Praise God, praise God. Hallelujah. Trust in the Lord. Talagang ipagkatiwala natin ang lahat ng ito dahil wala tayong magagawa. Amen. Yun. Mga answered prayer po yan. Sino ba pang gustong mag-testimony? Okay na po ba ang lahat? Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Handa na po ba tayong anggapin ang pagpapala? Amen! Hallelujah! Let's welcome our messenger for today, our pastora, our beloved pastora, Marisa Urbano! Praise God, sister. Hallelujah! Salamat sa Panginoon.
Sa oras na ito ay patuloy nating sabihin sa ating mga sarili na there are many different kind of bird, but tayong mga naririto, we are eagle. We are not simple bird. Amen? So, yun ang patuloy nating isa puso na ang mga anak ng Diyos ay hindi inihahalin tulad ng ating Panginoon sa mga maya. Amen. Sa mga bitbit na ibon. At tayo ay inihahalin tulad ng Panginoon sa agila. We need to fly high. Kasi kailangan nating lumipad sa kabila ng maraming pagsubok na ating kinakaharap. So, ang ating topic ay it's about a servant of God. Mga lingkod ng Diyos. Amen? At kukunin natin ito sa 1 Corinthians 3, verse 3. 1 Corinthians 3, verse 5 to 9. Hallelujah. Kumusta po ba yung mga buhay pananampalataya natin? Ang ating bang mga faith ay rooted sa salita ng Diyos? Amen? Imagine, yung original number natin, amen? Pagka walang bakasyon, we are almost 60 to 70 person. But because this month of August is holiday, so naririto pa rin tayo. We are not after about the number, we are after about our heart. Amen? Yun ang pinaka-importante sa harapan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. So sabi nga rito sa 1 Corinthians 3, verse 5 to 9, sabi sa English, after all, who is Apollos and who is Paul? We are simply God's servant, by whom you were led to believe. Each one of us does the work which the Lord gave him to do. I planted the seed, Apollos was watered the plant, but it was God who made the plants grow. Amen. Hallelujah. The one who plants and the one who waters really do not matter. It is God who matters because He makes the plants grow. Verse 8, there is no difference between the man who plants and the man who waters. God will reward each one according to the word He has done, for we are partners working together for God, and you are God's field. Amen? So, sino ba rito yung kapag ka nasa sa church tayo, for example, si Pastor, nasa sa Pilipinas, I'm not interested to attend the Sunday service because Pastor is in the Philippines. Amen? So, tayo as a believer, hindi tayo tumitingin sa tao. Ang tinitingnan natin, yung presence ng Lord, kung ano yung kalooban ng Lord, ano yung will ng Panginoon sa ating mga buhay, kasi hindi tao ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos, kundi ang kanyang salita na siyang nagpapatibay sa ating mga puso at may pagsunod. Amen? Bilang tayo ay kanyang mga pinili, bilang tayo ay kanyang mga, we are soldiers of the kingdom government. Amen? We are citizens of the kingdom. So, wala sa tao, hindi tao ang pamantayan para tayo ay patuloy na lumalim at mamunga sa salita ng Diyos. Only God. Amen? Only God. At whether we like it or not sa ating pakikinig, amen, ay darating, each of us ay haharap talaga sa judgment time. So, nakakatakot na sa pagharap natin sa ating Panginoong Hesus ay tanungin tayo, dapat ka bang pumasok sa aking sa pangako ng Diyos sa buhay mo? Nakakatakot, ano? So, hell and heaven is real. So, sabi nga dito sa Tagalog, sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na pinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago.
Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kaya sa isang church, pinapasabi rito ni Paul sa mga taga-Korinto na talaga nakakameron talaga ng kampi-kampihan. Nakakameron ng kanya-kanya. Dito ako kay Apollos, dito ako kay Paul, di ba? So kadalasan nangyayari yan sa mga Christian ministry. No? Pero kapag sa tao talaga tayo tumingin, wala napapag-iwanan natin yung ating Panginoong Yesus na ang tao, we are instrument of God to spread the gospel in all nations. No, hindi tao ang magiging daan upang ikaw at ako ay makarating doon sa eternal life, kundi ang Diyos ang sabi nga, ang Diyos ang tawag dito, sabi nga niya dito, ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Imagine, all the trees here, hindi natin alam kung sinong tao ang tanim yan. Pero after niyang taniman, sa palagay kaya natin lalago yan ng ganyan kung walang tubig na ibinigay o walang tubig na nasipsip ang bawat ugat ng bawat puno? No? So tayo ganun din as a believer. Kaya hindi tayo po pwede, wala naman si Pastor. Nasa Pilipinas siya. Kailan bang balik ni Pastor sa September 19? Ay doon na lang ako a-attend. Amen? So, tanungin mo ka ang sarili mo, saan ka ba? Kay Apollos ka ba o kay Paul? Amen? Doon natin ibabase ang ating pagpapagal sa kaharian ng Diyos. Pag sinabi natin, dito ako kay Paul, o dito ako kay Siseni, dito ako kay Pastora, it means lumalakad ka pa rin sa makalaman. Amen? Makalaman pa rin ang iyong nilalakaran. So, sabi nga rito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. So, for example, si Siseni, natagpuan siya ni Pastor sa metro. No? Si Pastor ang naghayag ng salita ng Diyos at si Siseni may pagsunod. So, pinalago siya ng ating Panginoon. Kaya siya ay nakakaharap sa ating lahat. At yung paglago at pagpapatubo na ginawa ng ating Panginoon ay hindi ito mag-work sa buhay natin kung wala tayong pagsunod. Without obedience, amen, hindi natin kayang humarap dito. Without obedience, sa harapan ng Panginoon, bibigyan lang tayo, palalaguin tayo ng Panginoon at tayo ay pagbubungahin depende sa ating pagsunod. If we follow the instruction and the command of our Lord Jesus Christ, whether you like it or not, God use you in different ways. Amen? For example, si Slani, no? Nasaan na ba siya? Hallelujah! Diba? Binigla ko. O, ikaw yun sa communion. O, ha? Ha? You need to stand. This is your first time na ano ka sa communion, diba? So, kapag ang puso mo ay nasa sa Panginoon, huwag natin bigyan ang Lord na, hindi ko pa kaya, Lord eh. This is not the right time. When the right time. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng maraming sorpresa. Siya ay, marami tayong, kung ba sa sinusurprise tayo ng Lord, tinitingnan niya kung tayo ay susunod o hindi. Sa totoo lang, lahat naman ang naririto overqualified na kayo Amen? Overqualified na. But the question is, are you ready? Ha? Are you ready? Sabi nga ng Lord, use your body to glorify Him. So, sa verse 6, sabi niya, parang nagkakaroon ng kanya-kanyang grupo or division sa loob ng iglesia ng mga taga-Korinto. At ito ang nais ituwid ni Pablo sa kanila. Alam niyo, kapag nagkanya-kanya tayo, ang uwi talaga ng division. No? Pangkat ni Paul, ganito yung pinag-uusapan. Pangkat ni Apollos, ganito yung pinag-uusapan. Di ba? Issue. Di ba? Tapos yung mga negative
mga negative thought, yung mga negative na nabibigas natin, bakit kaya ang sarap pag-usapan? Alam ko yung mga negative, talaga taiga natin gumagano, no? Parang palakpak na palakpak ang taiga natin kasi karamihan sa mga taong makalaman at hindi totoong Kristiyano, mas gusto nilang pakinggan yung mga negatibo kaysa mga positibo. Amen? The more na pinag-uusapan mo ang negatibo, nung nalalayo ka sa Panginoon, wala ang presence ng Lord sa buhay mo. Pero kapag mayroong mga ganitong sitwasyon, always positive at patuloy mong isa puso na God will make a way and God is in us. Amen. Glory to God! So, sabi nga, ang ganitong ugali ay makikita sa sino mang gumagawa nito at mayroong ugaling makalaman. So tayo ay nasa sa Panginoon. Nais niya tayong makita na nagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak. Kasi imagine, hindi natutuwa ang Lord na tayo ay we are one body, no? But of course, ito naman ay nasa Bible, nangyayari talaga ito. But God, the Bible says, mamuhay kayong matatalino at di tulad ng mga mangmang. Amen? We are one body. Si Apollos ay masipag na lingkod ng Diyos. Siya ay nangangaral patungkol kay Jesus. Marami ang nabautismo sa pamamagitan. Marami ang nabautismo sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo. At si Apollos at Pablo, pareho silang nagtulong-tulong sa pakipangaral ang salita ng Diyos sa mga taga-Corinto. So ang tao, ang mga tao tayo, amen? Tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. But ang ating Panginoong Yesus ay maraming ginagamit ng mga tao, mga pinili, mga sundalo. Maraming ginagamit ang ating Panginoong Yesus upang tayo ay makarinig ng kanyang buhay na salita. So, sabi nga dito, we may have different roles and gifts, but we are all working for the same purpose. Amen. No? Pag ang purpose ni Apollo ay kakaiba sa purpose ni Paul, division at arguing talaga ang magiging kauuwian niya. We are all working for the same purpose, to glorify God, to build up His kingdom. For example, ngayong Sunday, every Sunday, naroon dapat yung team, yung unity. O, between sis Lani yung mga iba't ibang mga instrument, may mga bitbit sa atin, ang mga pagkain, etc. So, madaling salita, nagiging madali ang lahat kapag nagkakatulong-tulong ang bawat individual. We should not compare ourselves with others, but rather acknowledge that God is the source of all growth and faithfulness. He is the one who gives life and power to His Word and His people. So our responsibility, mga kapatid, is to be faithful and obedient to His calling, and to trust Him to accomplish His will through us. Alam ko lahat tayo, naririto kasi alam natin lumalago tayo sa kaharian ng Diyos. Lumalago tayo sa Kanyang salita. Masaya tayo. Meron bang pumunta rito na may bitbit ng kabigatan? Meron bang pumunta rito na napipilitan lamang? Kasi kung napipilitan lang, I remember when I was in college, sabi ng professor ko, those who are not interested in my subject, the windows is open, the door is open, and we are in the 6th floor. Amen? So, ano ang ibig sabihin nun? Kasi if you are not interested, you waste your time, you waste your effort, then hindi siya pumapasok, wala dito, hindi rin tumatago sa puso natin. So, we are here because we are thirsty in the Word of God at because we love our Lord Jesus Christ. And that is the purpose why we are here. Amen? I can imagine itong apo ni Sister Jenna at saka yung si ate
tabi ko sa upuan. Diba? Naririto sila without Ate Gemma. Naririto sila without Sister Gemma. Amen? Amen. Because the heart of each tayo, yung puso natin ay uhaw sa salita ng Diyos. At kailangan natin, we need to give a lot of time to our Lord Jesus Christ. Why? Because next week is back to normal work. Naririyan na naman ang kapagalan. Naririyan na naman yung, if you wake up in the morning, wala na. Amen? Pagkakuha mo ng tuwalya, ligo ka na, larga ka na, pagdating ng hapon, pagod ka na matutulog ka na, walang sabing, Lord, salamat. Oh Lord, thank you for all you have done this today. Amen, nawawala na yun. But if you are rooted in the kingdom of God, pagod ka man o hindi mo kayang lumipas ang buong maghapon na hindi mo kayang magpasalamat sa Panginoon. Amen? Because that is our lifestyle. So sabi nga, Paul planted the seeds by sharing the good news first, and Apollos helped it grows. Both had important jobs, but they work as a team. We work as a team. Amen? Kasi kung hindi tayo nag-work as a team, ay maaaring meron dito talagang maaaring merong isa dito na CCTV, di ba? Yung nagmamasid lang. Pero God knows that ang lahat ng naririto ay gustong mag-grow bilang isang mananampalataya sa harapan ni Kristo. Both had important job, but they work as a team. But only God gives true spiritual growth. God made the plant grow big and strong. Kaya kanina sabi nga, sino ang gusto mag-testimony? No? Yung iba, ganun pa nag-observe, But every time we wake up in the morning, there's a new beginning. There's a new hope. There's a new grace and mercy. The goodness of God, amen? The faithfulness of God, the amazing God, the miracle worker, because the God that we serve, He is a powerful God. Amen. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the Majesty. Amen. He is the source of everything. He is the source of life. Hallelujah. And that is our Lord Jesus. He knows everything. He knows what is in your mind. He knows what is in your heart. He knows what you need. Amen. Just open your mouth and be sure that your heart is ready to accept different kind of blessing to our Lord Jesus Christ. So sabi nga rito sa 1 Corinthians verse 5, hallelujah. And pinakaabot ni Paul, sabi nga rito, Paul wrote this to stop believers from arguing over which leaders or teachers was better. All leaders work together for God. Amen? Kaya yung mga Christians sa Corinto, ito yung isa sa mga big problem talaga ni Apostle Paul. Yung arguing, yung talagang matitigas ang ulo, yung talagang nagdi-disobey talaga sila, walang pagsunod. So, the farming metaphor, ito inihalin tulad ni Paul. Paul compares spiritual work to farming. For example, ito, this is farming. Amen? Apollos. And he started the church in Corinto, like a church planting. And Apollo came after him to teach and build them up. So si Apollos ang nagdidilig. For example, mayroon kang in-invite, first-timers mo siyang in-invite. Nadala natin dito, no? Ini-introduce mo, she is my friend, she is my neighbor, amen? So everybody's happy because we have another
soul winning. Amen? Yung talagang tatanggap siya sa ating Panginoon. Dinala mo siya rito. So, yun ay ikaw ang nagtanim. Pero ang nagdidilig noon, yung mga kapwa nating naririto na siya nagbibigay, nag-lift up, nagdadagdag ng kaalaman, karunungan about sa aklat ng buhay. Then ang Panginoon naman ang nagpapalago, depende ito sa puso mo kung ikaw ay handang magpabago sa ating Panginoong Yesus, pagbubungahin ka at palalaguin ka. Amen? Like us, kaming lahat, tayong lahat. Amen? Dati naman talagang mahiyain tayo Nung first time nga nating naka-attend sa mga ganitong klase ng pagtitipon, nag-observa tayo ng gano'n, no? Anong hindi ginagawa nito? Bakit ito may paiyak-iyak, may papalak-palakpak, di ba? Ganon normally ang ating nagiging observation. But habang ikaw ay tumatagal, if you are connected to the kingdom government, nauunawaan mo na kaya pala ang mga taong na dinadagdan ko ay ganon ang kanilang mga senaryo, hindi mo mapipil, hindi mo kayang pigilin yung pagdalaw o pagdaloy ng banal na espiritu sa buhay ng bawat individual. If you feel the presence of God, if you feel the Holy Spirit, hindi po pwedeng napipil mo yung Holy Spirit, nakaganon ka lang. No? Whether you like it or not, you need to move, to express how good you are, how God is a powerful God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And sabi nga rito, human rule. People who share faith or teach are just servants. They do not hold any special power on their own. Paul and Apollos are just servants doing different part of God's work. For example, yung pagpapasako ni Pastor Robert sa ating Him, Pampanga, no? Si Pastor Robert gumagawa na iba'y kagalakan ng puso, di ba? And makikita naman natin yung proven na talagang yung work, yung obedience ni Pastor Robert, nakikita natin ang bunga. Kasi sa pagbisita pa lang ni Pastor, makikita natin na napakaraming mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Si Pastor Robert ang nagtiyaga, siya yung nagbigay ng oras at panahon, ng aral, gabi, araw, ulan, init, any season, nagpapatuloy siya sa ating Panginoon. Then, binisita siya ng ating senior pastor. Na-amaze ang ating senior pastor. How much more ang Diyos na nakatunghay sa atin. Amen? Kasi our labor is not in vain. Bawat pagpapagal ng bawat individual ay hindi nawawala ng kabuluhan. And that's why we are thirsty. We are always need the Word of God. We need the presence of our Lord Jesus Christ. We need to feel every day the Holy Spirit. The Holy Spirit is always there to convict us. Kapag tinatabata tayong manalangin, amen? Naglalambing siya. Oh! Before you lay down your body in your bed, diba? Bago man lang humamlay ang iyong katawan sa iyong higaan, just say, Lord, thank you so much that all you have done today. Thank you so much for everything. Thank you for the strength. Amen? Amen. Every day. Nagalag na naman tayo sa Lunes niyan. Tagtag na naman tayo niyan. Amen? But the God that we serve, He always give us the full strength and restore our body para may panlaban na naman tayo at may lakas. Bago natin, umpisahan na naman ang ating mga trabaho. So, God's power. People can share and teach the message. And that is our purpose. God created us in His image and likeness because God had a purpose. But only God can change a heart and create true spiritual life. The credit belongs to Him. Only God, the power to change a heart and produce true spiritual maturity. Kaya tayo, kahit matagal na tayo sa church, kung hindi ka talaga totally surrendered sa ating Panginoon,
if you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, at talagang naroon yung kauhawan mo sa Kanya, mahal mo ang ating Panginoong Yesus, whether you like it or not, mati-change ang iyong whole being. Amen? Kasi ang Diyos, kapag alam mo sa sarili mo na nais mo nang maranasan ang pagkilos at pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, babaguhin ka niya. Natutulog ka man, gumagawa siya sa iyong buhay. Natulog ka ngayon, o bago ka matulog, maaaring ang bibig mo, yung mga nagmumura ka pa, kung ano-ano mga salita, ang mga pinagsasabi mo. But you realize, Lord, bago ako matulog, alisin mo ang espiritu ng mga ganitong klase ng espiritu meron ako. Oh, hallelujah, Father in heaven, change my heart, change my mind, renew my heart. Yan ang po pwede natin sabihin. Then, habang natutulog tayo, alam nyo, gumagawa ang banal espiritu sa ating buhay. And then, you wake up in the morning, then you feel fresh. Amen? Talagang naroon para kang agila na talagang gusto mong lumipad ng mataas na mataas. Sabi nga, teamwork, different workers have different job, but they are on the same side. So sabi dito sa Hebrews 3 verse 15, Hebrews chapter 3 verse 15 to 19, hallelujah. Sabi niya rito, sabi niya sa 12, my fellow believers, be careful that no one among you has a heart so evil and unbelieving that he will turn away from the living God. Instead, in order that none of you be deceived by sin and become stubborn, you must help one another every day as long as the word today is the scripture applies to us. For we are all partners with Christ if we hold firmly to the end the confidence we had at the beginning. This is what the scripture says. If you hear God's voice today, do not be stubborn as your ancestors were when they rebelled against you. So, ito ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo gaya ng inyong mga ginawa ng naghimagsik kayo sa Diyos. Ito yung story ni Moises nung ilabas niya ang mga Israelita. Amen? Naroon yung paghihimagsik ng mga Israelita, talaga kahit anong gawin ni Moises, hindi sila tumitigil magreklamo. Dahil sabi nga rito, sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa, hindi sila makapapasok at pamamahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga suwail? Kaya't alam natin hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. So hindi tayo makakapasok sa ibinigay na pangako ng ating Panginoong Yesus kung wala tayong pananalig sa ating Diyos na buhay. Ang hindi pagsunod ay tanda ng pagsuway. Kaya kung tayo ay laging sumusuway sa kautusan ng ating Panginoon, check our heart. Maaaring hindi pa tayo talaga totally surrendered sa ating Diyos na buhay. Maaaring naririto tayo, dala natin ang ating katawan, amen, pero ang puso mo ay naglalakbay sa maraming bagay. Naririto ang katawan mo, pero ang layo-layo ng puso mo sa ating Panginoon. So, ang hindi pagsunod ay tanda ng pagsuway, tanda ng kawalang pananalig, tanda ng makalaman, at tanda ng katigasan ng isip at puso. So ano yung pinapahiwatig dito ng Hebrews 3 verse 15 to 19? Once, ito'y babala, once believers not to turn away from God. Alam nyo, ang pagiging malapit sa Diyos ay isang mabuting gawain. Kapag sinabi natin mabuting gawain, every time
na meron kang mga ups and down, meron kang mga problema. Amen? Ang Diyos ay handang sumaklolo sa bawat pagtawag natin sa Kanya, naririyan ang saklolo ng ating Panginoon. But the question is, ano ang dahilan at lalayo tayo sa ating Creator? Amen? Fix your thought on Jesus as your ultimate leader. Guard your heart against daily doubt. Actively encourage other believers so that no one falls away from faith. So, kaya huwag tayong maging daluyan, huwag tayong maging daan upang ang ibang mga mananampalataya ay lumayo ang kanilang pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Sabi dito sa Hebrews 4, verse 12 to 13, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatakaw ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. The Word of God is like a sword. The Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit met, to where joint and marrow come together. It judges the desires and thought of man's heart. There is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. Kaya ito rin ang isang nagiging dahilan bakit nagkakameron tayo ng mga, for example, sa preaching, no? Natamaan ka, hindi ka naman talaga natamaan eh. But we need to, kailangan nating isang puso na talagang the Word of God is like a sword. So kapag ka mga ganon, God love us so much. Why? Kasi dinadirect tayo, ikinukorek tayo, itinatama tayo. And kapag talagang ikaw ay positibo, hindi mo inilalagay sa puso mo na ikaw ay tinatatamaan, instead positibo ka, so masasabi natin sa ating Panginoon, Lord, you are so good. You are so good. You are amazing God. Why? Kasi habang tayo ay tumatagal sa pakikinig ng salita ng Diyos, nais makita ng Panginoon na tayo ay nagmamature. Amen? Direct tayo ng Lord. Kaya kung ano man yung ating mga, for example, pagka nagme-meeting kami, mga pastoral meeting, sometimes may mga rin kami ni pastor, may mga time din na magkasalungat din kami. Pero bago matapos ang meeting, nagkakaisa kami. Amen? Kahit si Sen, ganun din. Nagkakaisa kami. So, naroon yung tinatawag na we surrender everything to God. Then, sabi nga rito, mas yung buhay at mabisa, it means may kapangyarihang magbuo ng buhay sa kasalukuyan. So, pagka sinabi natin mas matalas sa anumang tabak na magkabilang talim, kayang hiwain maging ang pinakalihim na bahagi ng tao. So, tumatago sa kaluluwa at spirito, inaabot nito ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao, ang ating motibo, iniisip at balak ng puso. Walang maitatago sa Diyos. Lahat ng nilikha ay hayag at lantad sa mata ng Diyos. Nababasa ng Lord kung ano yung meron sa puso mo, ano yung nasa sa isip mo. Nababasa ng Lord kung talagang totoo kang nakikinig. O nababasa ng Lord yung isa mong mata parang gusto nang bumigay. Amen? Nababasa ng Lord kung talagang ang puso mo ay nakahanda sa kanyang salita. You are excited to hear the Word of God. That's why every time we meditate the Word of God, lalo tayong nag-strong, lalo tayong
tumitibay na kahit any kind of storm, amen, na dumaan sa ating buhay, we stand firm because all problems in this world is temporary, but the love of God is eternal. And love. Amen? So, hallelujah. Then dito sabi niya, walang maitatago sa Diyos, lahat ng nilikha ay hayag, at lahat at lantad sa mata ng Diyos. Mayroon tayong pananagutan, mga kapatid. Every time na tayo ay ano man ang ilabas natin sa ating bibig ay nagmumula sa ating puso. Kaya, bilang tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan ito, isa rin ako sa mga candidate. Noong panahon hindi pa ako totoong Kristiyano, grabe. Akala ko popcorn yung bunganga ko. No, grabe yun. Parang kung basta kapampangan iputo ko chintang na iungot, ganon ako. Nager ako sa asawa ko. Grabe, talagang pag sinabi ko sa mga anak kong upo, tayo, ganyan ako kabagsik. But, nung naintindihan ko ang kautusan ng aking Panginoon, walang kwenta ang buhay na to kung hindi ka magbabago. Walang kwenta ang buhay na ito kung hindi mo ipakikita sa Lord yung totoong pagsunod. Kasi the more na ikaw ay sumusunod, mas lalo kang pinakikinang ng Diyos sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Kaya every time na tayo mag-share ng Word of God, huwag mo nang damihan ng Bible verse. One Bible verse is enough. Kahit walang Bible verse, makita lang sa iyong buhay ang totoong pagbabago at pagsuko sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen? I remember, my husband, almost every week, talagang, alak pa. Ganon siya, no? He loves to drink hard wine. Ganon siya. Alam mo, Hindi ka kahit nag-iisa. gusto mo magtimpi, talagang, woo! Hindi ka nag-iisa. Tinawagan ko yung biyanan ko, so sorry ko na ito sa inyo. I surrender! I talk to my parents-in-law, I surrender. I surrender. Parang that time, gusto ko pang mag-isa na lang eh. Alam mo yung makasama na rin yung mga bata. Then, pagka nalalasing siya, ang salita niya, puto ko sintang may nungo. Ay, grabe! Talaga naman. Ginagawa lang yung laruan yun, pero nasanay na ako. But I'm very thankful to the Lord. Hindi ako bumitaw sa panalangin. After 8 years, binago siya ng Panginoon. At hanggang ngayon, alas 8 pa lang ang service sa Candaba, Pampanga, alas 7 pa lang naroon ko na siya. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya, First honor lagi, huwag Pastor. tayong mainit sa kilos at gawa ng kamay ng ating Panginoon. I remember Sis Lani. Sis Lani, talagang mahal na mahal yung asawa niya eh. Lord, kunin niyo na to! Ay, Di ba, Lord? Kunin niyo na! Di ba? But alam niyo, ang Lord hindi makikinig sa ating mga sinasabi kung ito'y hindi makabubuti. Every people in this world, sa lahat ng taong nabubuhay sa mundong ito, there's another chance. Because the God that we serve, He is a God of many chances. amen. Amen? He is a God of many chances. Hallelujah. Kaya yung mga ganong panalangin huwag tayo magsasawang inapit sa Panginoon ang lahat ng bagay na hindi natin kaya. Nalala ko nung, syempre, laging lasing yung asawa ko magaling, no? Alam nyo, pagka humiga yun, talagang asin para bang walang pakialam. Nililay hands ko yan. At the middle of the night, nililay hands ko yan. Minsan nakita niya ako. Sabi niya, puto ko sinta, nanong gagawag mo, Ken. What are you doing? Get out! Tapang! Kinabukasan, di nahimas-masa na. This is my time. Bawi si Pastora. Bawi ako. Pero alam niyo, sabi ng asawa ko, doon ako namulat, sabi niya, paano naman ako sasama sa pagpunta mo sa church? Ang bunganga ako, parang arpalay. Diba? Doon ako nagising. Paano nga natin maaakay ang isa sa mga mahal natin sa buhay, our first family, kung mismong hindi natin kayang kontrolin ang ating sarili?
If you are new creation, the Holy Spirit, there's a fruit of the Holy Spirit. At napaka-importante, isa sa pinaka-importante doon sa bunga ng Banal Espiritu ay ang self-control. Self-control. Alam nyo, hindi siya mahirap gawin eh. Kung bawat salita mo lang, iniisip mo na naririnig ito ng Panginoon, makayang pigilan. Mapipigilan mo yon. But I'm very thankful to the Lord. Why? Because Jesus came to seek and save the lost. Amen. The devil came. Amen? Para pumatay, magnakaw, sumira ng buhay. But the God, our Lord Jesus, babalik siya para kunin ang para sa Kanya at iwanan ang mga taong hindi sumasampalataya sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, John chapter 3 verse 5, sinasabi sa inyo ni Jesus, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Na ipanganak na muli na ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen? Ang lahat ng naipanganak na muli, hindi sa laman, kundi sa Espiritu ang mayroong lugar sa inihandang tahanan ng ating Diyos na buhay. Kaya we need to be sure that our name is written in the book of life. We need to be sure, mga kapatid. Kasi ang life and death or ang kamatayan, hindi ito nakabase sa iyong edad. Hindi ito nakabase sa iyong lakas. Hindi ito nakabase sa kung anong meron ka. Ito'y nakabase sa awa at habag ng ating Diyos na buhay. But whether we like it or not, kapag nag-straight yung ating paa, it means wala na tayong buhay. No? Pag gumising tayo, nandun na tayo, nasa harapan na tayo ng ating Panginoon Jesus. So, kailan tayo magiging seryoso? Kailan natin talaga itatatak sa puso natin na we are here because I love Jesus Christ. I want to obey His. I want to surrender my life to Him. Amen? Kailangan kong magpasakot sa Panginoon. Ang nais ko'y gamitin ng Lord ang aking buong pagkatao upang maging katuwang sa pagpapalawak ng Kanyang iglesia dito sa mundo ito. Entering God's kingdom requires spiritual rebirth through faith in Jesus Christ, driven by God's love for the world. Last verse natin, mga kapatid, Jeremiah 17 verse 7 to 8. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya, ang init ng katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Hindi nito alinsana ang init ng araw, laging luntian ang mga dahon nito kahit dumating ang taong tigang na lupa, hindi ito mababahala at patuloy na namumunga. Amen. Ang buhay mo, mga kapatid, ay katulad nito. Kahit nararanasan natin ang taghirap, kalungkutan, amen, kabigatan, o iba't ibang sitwasyon sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga niya rito, patuloy pa rin itong magbibigay ng bunga at hindi matutuyo. Kahit nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, mga kapatid, kapag alam mong si Kristo, Jesus is the source of everything, hindi ka for life na matutuyuan. Patuloy kang didiligan ng ating Panginoong Jesus upang paggising mo kinabukasan, there's a new beginning, there's a new power, there's a new strength, there's a new restoration, there's a new transformation. Amen. Ita-transform ng ating Panginoon ang ating whole being, maging ang ating future. Just trust the Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Naniniwala ako, nananampalataya,
na ang lahat ng naririto ay walang maghihirap. Amen. Woo! Claim, I claim. Walang Hallelujah. maghihirap. Hallelujah. Walang dukha, walang kasalatan, walang maghihirap. Lahat ng mga nilalang ng ating Panginoong Yesus na isinuko ang kanyang buhay sa ating Panginoong Yesus, hindi natin mararanasan ang kahirapan ng buhay. We are rich in the mighty name of Jesus Christ. Every time, every day, I declare, Lord Jesus, my whole family, I declare that my whole family, we are rich in the mighty name Amen, of Jesus. amen, amen. And nagmamanifest. Why? Katulong ako rito. I'm a servant here in France. But, meron akong mga anak na masasabi mong milyonarya. Hallelujah. Amen. Why? Because that is fruit of our unending prayer to our Lord Hallelujah, Jesus Jesus. Christ. Huwag tayong titigil manalangin. Lalo na sa ating mga anak. Last year, I visit in the Philippines, and that time, isa pa lang ang may business. I have 6 children, but only one. Iisa lang ang may business. But before pa lang noon, I never stopped to pray, Lord, you are our miracle worker. You are the source of everything. Patuloy kong idinalangin at hindi ako tumitigil ipanalangin ang ating buong pamilya. And now, before end of this year, 2026, my 6 children, they have their own business. Hallelujah. They have their own business. mga kapatid. And that is the fruit of our labor in the kingdom of God. Amen. Just trust the Lord. God, hindi siya natutulog. Kahit kailan. Ang isip ng ating Diyos, ang puso ng Diyos ay nakatutok sa lahat ng kanyang mga anak na sa kanya ay sumusunod. Ang kaharian ng langit ay kaharian na hindi nauubusan. At yun ay para sa iyo, sa ating lahat. Amen? And not all. Pag sinabi natin, He is the source of everything. He is the source of healing. He is the source of life. He is the source of forgiveness, salvation, eternal life. We are so blessed and very thankful because we are connected to the kingdom government. Tayo ay naka-align sa kaharian ng Diyos. Yung mga ganitong pabor at benepisyo, kaya mo pa ba itong takasan kung alam mo sa sarili mo, ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo? Natutulog ka man, nagtatrabaho ka man, God never stop to work with you, mga kapatid. Amen? Because God loves us so much. Hallelujah. So maraming salamat po sa bawat isa. Dalangin ko po na ang mensahe natin ay nakapagbigay ng kurot sa ating mga puso at na-remind na naman tayo na tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Walang prayer request na hindi mapangyayari ng Diyos kung naroon ang ating obedience sa Kanya. Amen? Just follow the command and instruction of our Lord Jesus Christ. And sabi nga niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, thanks God. Maraming salamat sa bawat isa. Magsitayo po tayo. Hallelujah. Oh, glory to your name, Father in heaven. Thank you so much, oh God. Lord, I speak blessings para sa lahat ng mga tao narito, sa lahat ng iyong mga anak. Overflowing blessings, Lord, abundant blessings, oh God. Lord, pour out your Holy Spirit, oh God. Lord, patuloy nawa na dumali sa kanilang tahanan ang lahat ng klase ng pagpapala at biyaya. Ang kanilang mga wallet, patuloy mong i-multiply ang laman ng kanilang mga wallet, ang laman ng kanilang mga bulsa, ang laman ng kanilang bag. Lord, patuloy mo itong pagpalain in the mighty name of Jesus Christ. Because we believe that you are the source of everything. You are our God. You are our source. Oh, hallelujah. Kaya I speak blessings para sa lahat. I speak strength. I speak complete healing. I speak restoration. Oh, hallelujah, Father in heaven. We entrust everything to you. We entrust, Lord, we surrender everything to you, Father in heaven. Thank you so much for your love and mercy and grace. Lord, patuloy nawa na ang lahat ng mga tao, mga anak mo na narinito. Oh, hallelujah, ay patuloy na nakaselyo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. And Lord, help us
Help us, Lord, na ang aming mga mahal sa buhay man din ay maiukit ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Thank you so much, oh God. Thank you, Lord. You deserve the praise. You deserve the glory and honor. Thank you for the anointing. Thank you for your mercy and grace. Thank you for your goodness and faithfulness. Oh, glory, glory to your name, Father. We bless your name. We glorify your name. Thank you so much. Thank you so much, oh God. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakilan, pagpasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Papurihan po natin ang ating Panginoon sa huling pagkakataon ng araw na ito. To dancing. Look, I can smile again, 'cause I have you. Oh, let the celebration begin. Make it just a noise to hear. Come on, everybody, let's give him praise, for he is good. You have given me a joy that won't stop, and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Took away my pain, you turned my morning into a blessing. That I can smile again, 'cause I have hope. Oh, let the celebration begin. Make it just a noise to hear. Come on, everybody, let's give him praise, for he is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are Minsan pa tayo mukot manalangin sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord be gracious unto you. Hallelujah. Hallelujah. The Lord protect our family in the name of Jesus. Amen. Nothing is missing.
Nothing is lacking and nothing is broken in the mighty name of Jesus. We seal this by the blood of Jesus. To you all the glory, honor, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so announcement. Today is our last day here.